Good morning mga ka-builders. Good morning. Well, like 3 weeks na nakalipas since huli ako nag-video. Update ko kayo sa mga good news and bad news. Mayroon akong bad news. Gusto ko lang sabihin, unahin ko yung bad news na aking is yung aking YouTube channel na Boy Builders ay na-terminate. That's bad news. Terminated siya dahil possible may nag-hack dahil mayroon nag-upload ng TV series, 3 TV series na copyrighted. Hindi ko na monitor. So, anong nangyari? Tinerminate ng YouTube. Tinatry kong i-appeal simula nung 3 linggo na hanggang ngayon wala na yung YouTube ko. So try lang ako maggawa ulit ng bagong account, then update ko pa rin kayo sa mga aking mga ginagawa since libangan itong aking pagbablog, pagbi-video para ma-update yung aking farm, kayo sa aking farm, sa aking mga adventures, sa mga successes and failures, everything. Anyway, yun yung bad news. Wala na yung aking YouTube Boy Builder na account. Try ulit, bangon ulit. Kahit na malungkot, at least tinry ko mag-apila. Kung wala talaga hanggang wala. Anyway, ito yung update. Yung aking mga pinaparaming manok ay malaki na. Then ito yung update. Itong aking farm, nagpabunot ako ng mahogany tree. Sana mabuhay sila. Pinatanim ko dito. Pagkabunot, tinanim agad. May kasama namang ugat. Hanggang doon yan sa gate. 2 linya to eh. Gusto ko maging maganda sana yung pag nagkaroon ng yung entourage mo, yung entrance mo, punong kahoy na mga straight na magaganda. Since tinanim siya sa ngayon, wala pang result, medyo nalalanta. Titingnan ko kung may mabubuhay. So ang isang ganito kasi bili ko is 8 pesos kasama ang tanim. Then ito, yung mga tanim ko dati na citronella, ito na siya. Nagtutubuan na. So naka-straight yan hanggang doon. Yan ang gagawin kong binhi para sa aking citronella essential oil, citronella plantation. Yan, meron ng mga good update sa aking citronella. Dami na ng tubo. Dito ang citronella, merong areas na hindi siya okay, lalo na yung na stagnant ang tubig. Puno ito ng citronella dito dati. Since around 50% ng tanim ko dito is namatay. Sana itong 50% ay magtuloy-tuloy na. Yan Ito siya may mga usbong na May ugat na to eh. Yan. So maraming namatay. Ito patay ito. Nalulusaw sila. So 50% ito tumubo, yung 50% ay nalusaw. Sana sa 50% na naiwan, dumire-diretso siya. So ito yung mga saging in between ng aking mga fruit bearing trees. Ito lumboy na seedless, walang bunga, walang buto yung bunga. Wala pa, matagal pa to. Siguro ilang taon pa, waiting ako dyan. Kaya naglagay ako ng saging. Ang purpose ko ng saging is for raw materials ko sa aking organic fertilizer. At the same time food, at the same time shade. Ayan yun. So yan po, citronellas growing, avocados matangkad na sa akin, mataas na sa akin. Halos kahit iunat ko yung kamay ko, hindi na aabot. Hindi ko na maabot.
malago na. Yan, lahat na nila in between kasi this around 7 meters yung avocados ko. Naglagay muna ako ng mga sagingan. Yung saging ko kasi is napakaraming plano ko dyan. Then ito, yung mulberries na malalaki ang bunga, mahahaba. Yan, nag-growing na sila. Growing na. Isang straight line yan hanggang doon. Para maganda, mapakinabangan. So yan ang update dito sa binivideo kong farm. Ito dito sa portion na to, yung citronella ko, maganda ang tubo, around 90%. So merong areas na hindi okay ang citronella. Merong areas, ang citronella gusto niya medyo matigas na, medyo madamo na hindi talaga nalalagyan na istaka ng tubig. Papansin niyo po, ayan. In 6 months, possible, ito ay ready for harvest para i-transplant, i-replant at gawing binhi. Ang plano ko, itong citronella ko is makapagtanim ng 2 hectares. Then after 2 hectares at tumubo siya, makakapagtanim na ako ng, gagawin ko rin binhi ulit yun. More than 10 to 20 hectares ang kaya ng taniman. Ito na siya, oh. Ito saglit lang to, mga palagay ko mag 3 buwan pa lang to. So yung mga ganito hina-harvest ko para gawing itanim ulit, para pandagdag. Marami, mabilis silang tumubo. Ito bagong tanim ulit to. Ito mahigit na mga 1 buwan na to Yan, ito harvestin ko na ulit to para itanim, para makahabol. Then kasoy, dami kong kasdamo dire kasoy ba, kalamansi and more. Marami talagang papayas ko. Ito mag 2 taon na to kaya matangkad na at may marami ng hinog. Dati abot na abot ko lang yan, yung mga papayang yan. Ngayon ito medyo bago lang to kaya madaling i-harvest. Binabawasan ko yan para lumaki sila. So mga ka-builders, yan po yun. Yan po ang update sa ngayon. Pero mayroon pa akong another good news. Lalakarin ko na lang. Medyo mapapahaba itong videos. Pero may isang update dito na gusto kong i-video. Part kasi itong pag-video ko na dati kong ginagawa dati pa is ginagawa kong diary sana, yung kaso hindi ko na-archive yung ibang mga na-delete na videos. Yung bayabas ko, ang daming bunga, sobra. Ito lumalaki to pero sa ngayon kung bibilangin ko mahigit 100 yung bunga nito. So excited ako mag-harvest pag ito ay nagsipaglakihan na. Medyo madamo na ngayon kasi nga dahil nagtanim ako ng mga citronellas. Anong nangyayari, hindi ko na mapadaanan to ng aking traktora para linisan, kaya mano-mano na lang. Yan, mapapansin nyo dito sa aking farm, puno ito ng saging. Kaya pag pangkain-kain lang, snacks, merienda, daming saging. Yan halos lahat yan. Itong saging po dito ay I assume mga around 500 trees. 500 na ganito. 500. At magpapatinim pa ako. Meron po akong 3 families na caretaker dito. Sila yung binibigyan ko ng instruction para magtanim. Sabi ko everyday dapat meron silang magawang pagtatanim kahit ano yan. Yung bakod ko, yung bakod, nilagyan ko ng alambre. Dati nilagyan ko ng mga dragon fruit yan Ngayon mga kakawati na lang, pinaikutan ko yan ng kakawatis kasi raw materials ko rin yan para sa aking organic fertilizer. So ito, papayas, dami, good. Then bumili ako ng lalabungin na kawayan
may ganito ako, kawayan. Hindi siya matinik, tapos madami siya maglabong. Pang-ulam yan, pang-ulam. So, ang purpose ng farm is para maging self-sustaining, for food, for job, para sa libangan, stress reliever. Then, yung aking mulberries, malalago na rin. Nagpatanim ako dito ulit ng isang linya, pag ganun. Nakakatuwa kasi ito nung summer, napakaraming bunga, napakasarap. Another lalabungin na kawayan, mayroon ng ano. Next year, marami na to. Medyo kakapal na yan. Saging, dami. Ito. Talong, yung mga talong ko na ini-sprayan ko na organic ko. Ang lalago pa, ang tatangkad. Mas matangkad pa nga sa akin yung iba. Maganda yung result ng aking fertilizer. So ito, oh, daming bunga no, mulberries oh. Oh. Medyo maliliit siya ngayon pero tamis. Ano to? Citrus. Family ng citrus to eh. Kaya maganda so sa ano, vitamin C. Ito yung bunga oh. Pag summer, napakalalaki nito, napakahaba. Yan. Ang gusto ko kayong i-update. Yung facility ko for fermentation until now hindi pa natapos. Waiting pa ako sa result ng aking laboratory para sa aking organic fertilizer. Hopefully this week. Pinalab ko yun sa Cavite. Then ito, excited akong update kayo dito. Itong pababa, mapapansin nyo, yung view ko dito is beautiful. Diba? Mamaya to, cleared na to. Magiging ganito na siya oh. Iniisip ko kung anong itatanim ko dito. Pwede kayo mag-suggest. Meron ako naisip dito kasi may daan ako dyan sa gitna eh. Naisip ko naglagay ako ng sunflowers. Pag naglalakad ka sa parihong side, dalawang side, maraming bulaklak. Napakaganda. Hilly type to. Pag nandun ka sa baba, kita mo dito kung maraming flowers. Di ba beautiful? Para kang maglalakad sa isang garden. Gagawin ko itong paradise ng dito sa Zambales for my family, para sa aking sa mga magbibisita. Yan. So, pinak-clearing ko, under clearing siya ngayon, general clearing. Mabato lang kasi yung iba. Pero daming tatanim ko dito. Gulay, talong, sitaw, kamatis, and more. So, yan. So, under general clearing siya ngayon. So, ang pang-clearing ko bakho para mabilis. Ito 2 days lang, halos 2 days lang to. Cleared na. Iba talaga pag heavy equipment ang naglinis. Pag manual labor kasi baka kahit isang taon hindi po matapos. So dahil malalaki yung mga bato. Yung mga bato, so mga stones, mga rocks. Diyan siya nilalagay dahil sobrang bibigat, sobrang lalaki. So excited ako. Tapos na yung development ko doon sa una kong dinevelop na 1 hectare. Ito is another 1 hectare. Overloaded kasi overloaded na yung farm ko, yung area ko sa taas. Ito is another 1 hectare for development. Ito naman plano ko is flowers, mga gulay pa rin, mga fruit, sama-sama ulit. Ito yung daan ko pababa hanggang taas. Ito yung ginawa kong daan. On both sides, ito lalagyan ko ng mga sunflowers, basta't mga flowers.
flowering plants dito. Ito gusto kong i-clear ito ulit, i-clear. Maybe gagawin ko siyang range ng mga manok. Diyan ako magpapalaki, pababa kasi yan. At the same time, mga fruit bearing trees and more. Or we'll see. Tapos itong side, yung isang side, kabilaan, mga ilang ano lang, mga ilang linya lang ng mga flowering plants. Like sunflower, yung malalaki. So, yan ang for development is this year hanggang next year. Then this place, ito maganda rin to. Upon clearing, nakita ko yung beauty niya eh. Yung beauty ng area. So, pababa ito eh, hanggang doon. Dito, itong place na to, I'm planning to make this place, ito lalagyan ko ng maraming mga magagandang puno. Gagawin ko itong my own sacred grove, kung saan pwede kang, kasi paghapon tahimik, actually hanggang ngayon umaga na oh. Ang view mo is yan, green, para siyang picturesque na napakaganda talaga ng universe natin. Lalagay ako ng kubo, then isisecure ko lang yung area. Actually yung area, yung ano ko, mga bakod ko yan no, nga doon sa taas. I will make this place my own sacred grove para ma-recharge spiritually, emotionally kapag under stress. Financially medyo pang relax na lang muna. Physically yes, dahil lakad ng lakad. Tapos mayroon akong sapa dyan. Itong palayan na to, ito yung source ng aking bigas. Yan yung isa sa aking kubo ng aking caretaker. So, tatanim ako dito mga ka-builders part 2. Ito yung aking duyan pagtanghali. Napakaganda kasi dahil shaded ng trees. Yan o. Lalagay ako dyan ng birdhouse. So yan, tataniman ko to ng maraming gulay hanggang doon sa taas. This is another 1 hectare for development. Okay. So dito lakad-lakad sa I think good exercise na 'yon. Ito kasi yung daan ko pababa eh, pag ganun. So watch out mga ka-builders kung sa mga development na gagawin ko ulit. Hindi kasi pwedeng biglayin eh. Ang isang bagay, pag hindi mo makikita mo ang beauty kapag ito ay malinis at cleared. Pag clear siya, kita mo yung ganda niya. Pero nandyan lang naman siya kahit masukal siya. Ganun din sa ating buhay. Pag marami tayong loads, marami tayong kinikare na problema, mga kasalanan, mga negative thoughts sa ating isip, medyo hindi natin makita yung beauty natin sa ating sarili. But when we clear it, when we repent, when we start paano i-clean yung ating inner being, makikita natin na beautiful pala tayo, handsome and beautiful like this place. Dati sobrang masukal, dahil unti-unti na nakiklear, nakita ko na yung beauties. Then gumawa ko ng isang maliit na culvert tulay. Meron ditong sapa, source ng tubig na maraming isda, pwede mamingwit. Ito yung farm ko na tinataniman ng palay. Source naman ng food for rice, gulay. Tapos yung mayroon akong kulungan dito ng manok. So sana po
i-watch at i-subscribe nyo ulit yung aking channel na bagong channel. Titit. Yan yung i-breeding ko mga manok. Magaganda sila, magagandang lahi yan. Pang-breeding. Yung aking mga kambing. Ito yung aking mga kambing. Kasi meron akong restaurant na kambingan. Opya. Ayan, andyan sila. Nagpaparami ako ng kambing. Magbe-breeding na ako by September. Around 50 hens na tapos marami kasi akong tandang doon na magaganda rin. So ito yung under development ko this year hanggang next year. Next year yung isang 1 hectare ulit. So pag totally ma-develop to in the next 2 to 3 years, total is around 6 hectares. 5 to 6 hectares. So ang ganda mga ka-builders. Gusto ko ang planong maggawa dito ng parang swing, yung mataas doon. Na I don't know, we will see. Yan, ang ganda ng beauty ng dito ito sa Iba, Zambales mga ka-builders. Welcome kayo to visit kung pagpunta kayo dito, dala kayo ng pananim. Pwede ko kayong for example, nagdala kayo ng isang rambutan. Pag nagdala kayo ng isang rambutan, itatanim natin sa isang place. Tapos ipapangalan natin rambutan ni Paring A. Rambutan or kasoy ni Maring B. Ganun 'yon. Para meron kayong personal touch sa aking farm. Meron kayong tanim or pwede kayong bumalik-balik para pasyalan yung inyong tinanim. Yung pangmatagalang tree, yung fruit bearing trees, or gusto nyo agarwood ni Maring B, Maring C, ganun yun. Para pagpunta nyo, edi meron kayong hanapin nyo yung tinanim nyo kung nasaan. Lalagay lang natin isang area somewhere there na lalagay natin doon friends personal personal touch. Ibig sabihin meron kayong sariling tanim kahit hindi nyo sariling farm, at least meron kayong sariling puno na kapag-contribute kayo sa ating Mother Nature. Hello Laika. Hi Rihi Ismail. Okay, may pandesal doon sa taas. So yan ang aking bukirin. Ito po, malapit lang itong area ko sa Santa Barbara Dam. Nandyan lang yung Santa Barbara Dam, kabila nitong Manggahan. Walking distance. So mga gilid-gilid, may talong, may mais, may mga gulay-gulay. Maraming. So ang aking palay will schedule for harvest ito by possible October. So target ko sana is around 200 kavans para dito. Tapos dun sa kabilang bukid sana maka-100. At least good enough for rice supply ng 1 taon. Kasi yung aking mga caretaker, yung aking mga kasama dito is free rice, may sahod sila. Meron silang libre bigas, libre bahay, libre kuryente, tubig. Ang kulang na lang ulam. Yung ulam, tanim lang sila ng mga gulay-gulay. Hindi na sila magugutom. Pag umaga, meron silang libreng pandesal. Then yung sahod nila is good enough naman para sila magko-construction sa labas. Pero at least dito, hindi na sila secure yung kanilang food. So yan ang aking farm dito sa Iba, Zambales. This part 3 na to part 3 development. Yan ay makiklear na yan. Gagawin kong flowering garden. This way, this one after 2 years maybe pagkatapos ko nito.
So daming development dito mga ka-builders. Excited akong i-share. Sana ma-inspire kayo. Pero kahit na anyway, yung nabanggit ko nga po, yung sorry. Kaya ako naglagay ng lambat. Kasi yung kambing ko pumupunta diyan. Kaya may lambat. Napakarami kong lambat. Ilang ano yan, kasi nga 'di ba yung aking boat dati na na-sink. Na-recover ko yung lambat kahit na sira-sira. Ginagawa ko siyang pangharang-harang. So yan. Ito dito mayroong kuryente pero maraming solar lights. Ngayon pag ilalabas ko yung mga kambing ko dito lang sila. Halos kalimitang kambing ko ngayon ay buntis at mabilis magparami. So ito yung mga solar lights ko. Ito meron ako sapa dito, yung sapa na pinalaliman ko para may yan o, sapa yan o. May source ng tubig. May kuryente. May tubig sila sa taas. Unlimited. Dahil solar pump ang ginamit ko. Solar lights. May solar lights ako. Yung aking kambing. Marami yan. Marami sila. Buntis kayo ha. Yan. At nagpaparami pa ako ng kambing at manok at gansa at pato. Okay mga ka-builders, yan ang update. Bad news, nawala yung aking YouTube channel na 130 videos na memories yun ng aking buhay, sa aking farming, sa aking adventures, sa lahat. Hindi naman lahat, pero 130 videos terminated YouTube due to copyright issue. Where hindi naman ako, dahil nag-hack na mayroon nag-upload na hindi ako. Hindi naman ako nanonood ng TV series. May nag-upload ng TV series, iti terminated. Then good news, maraming development, maraming gustong i-improve. Ganun talaga. Okay, that's all for now mga ka-builders. Good morning, good morning. Welcome sa aking farm. Bye-bye. Hopefully ma-subscribe kayo ulit para ma-notify kayo. Then i-videos ko ulit yung aking restaurant, yung aking resort, yung Lumboy Beach Resort sa 15 minutes away from here. Then sana subscribe, share, and watch. Bye-bye. Thank you.